Ang iyang huling tunog na narinig niya ay ang pagaspas ng mga dahon na parang mga kamay na kumakaway ng paalam o marahil mga kamay na nagtataboy. Pagkatapos ay ang bulong, isang mahinang tinig sa hangin na tila humahabol sa kanya kahit sa bingit ng kamatayan. Halimuyak, agad na naputol ang eksena. Ang tunog ng mop na dumadaos-dos sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik at walang laman na pasilyo ng unibersidad. Bawat pagod na hakbang ni Alma ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Ang amoy ng panlinis, matapang at halos nakakasuka, ay ang pabango ng kanyang buhay sa Maynila. Isang buhay ng walang katapusang pagtatrabaho para lamang makaraos. Habang pinupunasan niya ang sahig, ang kanyang refleksyon sa makintab na tiles ay nagpakita ng isang babaeng pagod. Ang kanyang mga mata ay walang kislap. Ang kanyang mga pangarap ay tila kasama na sa duming kanyang nililinis. Gabi na, Alma. Hindi ka pa ba uuwi? Isang pamilyar na tinig ang bumasag sa kanyang pag-iisa. Si Dante, palagi siyang naroon na parang isang anghel sa gitna ng kanyang nakakapagod na mundo. Siya ay isa ring janitor, ngunit mayroon siyang kakaibang karisma. Isang paraan ng pagngiti na tila nagpapaliwanag sa pinakamadilim na sulok ng pasilyo. Ang amoy ng kanyang murang pabango ay isang malugod na pagtakas mula sa amoy ng bleach. Kailangan ko lang tapusin to, Dante. Sagot ni Alma. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hayaan mo na yan, sabi ni Dante. Kinuha ang mop mula sa kanyang mga kamay. Ako na ang tatapos. Umuwi ka na at magpahinga. Ang mga gabing tulad nito ang naging simula ng lahat. Ang mga simpleng pag-uusap sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo ay naging mga mahahabang lakad sa labas. Ang pagbabahagi ng mga pangarap sa ibabaw ng mga tasang puno ng murang kape. Nalaman ni Alma na si Dante, tulad niya, ay galing din sa probinsya na may malaking pamilyang umaasa sa kanya. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Alma ang isang pangako. Isang pangako ng isang mas magandang bukas. Mabilis na nahulog ang kanyang loob at ang kanyang pagmamahal ay agad na sinuklian. Sa loob ng ilang buwan, ang dating walang kulay na mundo ni Alma ay napuno ng pag-asa. At hindi nagtagal, ang pag-asang iyon ay nagbunga. Isang gabi, habang naglalakad sila pauwi sa ilalim ng mga dilaw na upap, naayaw na ilaw ng poste, huminto si Dante. Alma, sabi niya, ang kanyang tinig ay seryoso. Alam kong mabilis ang lahat, pero sigurado ako sa nararamdaman ko. Bago pa man makasagot si Alma, lumuhod si Dante sa isang tuhod. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na singsing. Hindi mamahalin. Ngunit sa mga mata ni Alma, ito ang pinakamakinang na bagay sa buong mundo. Pakasalan mo ako, Alma, sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan. Pero may isa akong hiling. Gusto kong umuwi tayo sa amin, sa probinsya. Gusto kong makilala mo ang aking pamilya at doon tayo magpakasal ayon sa aming tradisyon. Gusto kong tanggapin kanila ng buong buo. Ang mga luha ng kaligayahan ay bumalong sa mga mata ni Alma. Ito na iyon. Ang katuparan ng lahat ng kanyang mga panalangin. Oo, Dante, sabi niya. Ang kanyang tinig ay nanginginig sa tuwa. Oo. Niyakap siya ni Dante ng mahigpit. Ngunit habang sila'y magkayakap, isang biglaang bugso ng malamig na hangin ang umihip sa pagitan nila, mamana na nagpatindig ng kanyang mga balahibo.
Napatingin si Alma sa kanilang anino sa semento, sa ilalim ng dilaw na ilaw ng poste. Ang anino ni Dante ay tila humaba at nag-iba ng hugis sa isang kisap mata. Naging mas malaki, mas baluktot, na parang isang halimaw na may mahahabang braso. Bago ito bumalik sa normal, ang biyahe papunta sa probinsya ni Dante ay tila isang panaginip para kay Alma. Ang maingay at magulong Maynila ay unti-unting napalitan ng mga luntiang bukirin at matataas na puno. Bawat kilometrong kanilang nilalakbay ay isang kilometrong papalayo sa kanyang malungkot na nakaraan. Si Dante, na nakaupo sa tabi niya sa buwas, ay hindi bumibitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang mga kwento tungkol sa kanyang bayan, ang barangay Halimuyak, ay puno ng pagmamahal at isang kakaibang pagmamalaki. "Makikita mo, Alma," sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Ang lugar namin ay espesyal, tahimik, malayo sa gulo ng mundo. Doon, magkakaroon tayo ng isang simpleng buhay, isang masayang pamilya. Habang papalapit sila, isang kakaibang amoy ang nagsimulang pumasok sa bintana ng bus. Isang amoy na matamis, parang pinaghalong sampagwita at ilang-ilang, ngunit mas matapang, mas nakakahumaling. "Anong amoy mo ng amoy yun?" tanong ni Alma. Medyo nahihilo sa tindi nito. "Ah, iyan," ngumiti si Dante. "Iyan ang amoy ng Halimuyak. Ang amoy ng aming tahanan." Pagbaba nila ng bus, ang amoy ay mas lalong tumindi. Tila bawat halaman, bawat puno, bawat piraso ng lupa sa lugar na iyon ay naglalabas ng matamis na halimuyak. Ang nayon ay nasa isang liblib na lambak na papaligiran ng mga burol na tila mga higanting tanod. Ang mga bahay ay simple, gawa sa kahoy at kawayan, ngunit ang pinakamalaki at pinakamatatag ay isang bahay na bato na nakatayo sa ibabaw ng isang maliit na burol na natatanaw ang buong nayon. "Iyon ang bahay namin," sabi ni Dante. Isang grupo ng mga tao ang sumalubong sa kanila. Ang kanilang mga mukha ay puno ng mga ngiti. Sa gitna nila ay isang babaeng may edad na, may mga matang puno ng kabaitan at isang tindig na puno ng awtoridad. Siya si Ina Rosario, ang ina ni Dante. "Alma, Hija," sabi ng matanda. Ang kanyang tinig ay malambing. Niyakap niya si Alma ng mahigpit. "Napakasaya kong makilala ka sa wakas. Matagal ka na naming hinihintay." Ang pagtanggap ay napakainit. Ang bawat miyembro na mapaya, nahanong pamilya, mula sa mga tiyuhin hanggang sa mga pinsan, ay nagpakita ng labis na kabaitan. Ipinaghanda nila siya ng isang malaking salo-salo. Ang mesa ay puno ng mga pagkaing hindi pa niya natitikman. Ngunit sa kabila ng lahat, may isang bagay na hindi maalis sa isipan ni Alma. Ang halimuyak, masyadong matamis, masyadong nakakahilo. Tila ito ay isang pabango na ginagamit upang takpan ang isang mas mabahong amoy sa ilalim. At ang mga ngiti ng mga tao ay malapad, ngunit tila hindi umaabot sa kanilang mga mata. Ang kanilang mga mata ay may kakaibang kislap. Isang kislap ng pananabik habang tinitingnan nila hindi lamang siya, kundi pati na rin ang kanyang tiyan na hindi pa gaanong halata. Habang inaakay siya ni Ina Rosario papasok sa bahay na bato, hinawakan nito ang kanyang kamay. Ang balat ng matanda ay malambot, ngunit ang kanyang mga kuko ay mahahaba at matutuls. Nang niyakap siya nito para batiin, bumulong ito sa kanyang tainga.
Sa wakas, nandito ka na, aming pag-asa. Ang kanyang tinig ay puno ng init, ngunit ang yakap niya ay malamig. At ang dulo ng kanyang kuko ay aksidenteng dumaplis sa likod ni Alma, matulis at malamig na parang yelo. Ang bahay na bato sa ibabaw ng burol ay naging bagong mundo ni Alma. Sa umaga, ito ay isang lugar ng kagandahan na may mga bintanang nagpapakita ng luntiang tanawin ng lambak. Ngunit sa gabi, ang bahay ay tila nagbabago. Ang mga anino sa mga sulok ay humahaba at ang bawat kaluskos ng lumang kahoy ay tila isang bulong mula sa nakaraan. Mabilis na natutunan ni Alma ang mga panuntunan ng bahay. Mga panuntunang ipinaliwanag ni Ina Rosario nang may ngiti ngunit may diin sa bawat salita. Ang una at pinakamahalaga, Alma, sabi ng matanda isang umaga, habang sila ay nag-aalmusal, ay hindi ka dapat lumabas ng bahay kapag lumubog na ang araw. Ang gubat ay mapanganib sa gabi. Maraming mga ligaw na hayop. Ang pangalawang panuntunan ay tungkol sa isang silid sa basement. Isang mabigat na pintuan na gawa sa kahoy ng nara na laging nakakandado. Ang silid na iyon ay sagrado sa aming pamilya. Hija, paliwanag ni Ina Rosario. Naroon ang mga alaala ng aming mga ninuno. Hindi ito dapat binubuksan ng sinuman maliban sa mga espesyal na okasyon. At ang pangatlo, at marahil ang pinakakakaiba sa lahat, ay ang tsaa. Bawat gabi, bago matulog, si Ina Rosario mismo ang naghahanda ng isang tasa ng mainit na tsaa para kay Alma. Ito ay gawa sa mga halamang gamot na hindi niya kilala, na may lasang matamis ngunit may kakaibang pait sa dulo. Ito ay para sa kalusugan mo at ng magiging apo ko. Sabi ng matanda, ang kanyang mga mata ay nagmamasid habang iniinom ito ni Alma. Isang lumang resipe ng aming pamilya. Si Dante ay laging nasa tabi niya, puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ngunit napansin ni Alma na maging siya ay sumusunod sa mga panuntunan ng walang tanong. Kapag tinatanong niya ito tungkol sa mga kakaibang ingay na naririnig niya sa gabi, ang mga tila paghinga mula sa dingding, ang mga mahihin na inang kaluskos sa ilalim ng sahig, lagi lang siyang ngingitian ni Dante. Guni-guni mo lang yan, mahal, magpahinga ka na. Isang gabi, hindi makatulog si Alma. Ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay tila malikot at ang matamis na amoy ng halimuyak ay tila mas lalong nakakasakal. Bumangon siya upang uminom ng tubig. Habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdanan, sinisikap na huwag gumawa ng ingay. Napadaan siya sa pintuan ng ipinagbabawal na silid sa basement. Huminto siya. May naririnig siyang tunog mula sa loob. Hindi ito ang karaniwang kaluskos o bulong. Ito ay isang tunog na mas malalim, mas primal. Isang mababang ungol na puno ng gutom at sakit. Isang tunog na hindi galing sa tao. At kasabay ng ungol na iyon, narinig niya ang isang malutong na tunog na parang mga butong binabali. Ang paunang pagtataka ni Alma ay unti-unting nagiging isang malinaw na pag-aalala. Ang bahay na dati isang simbolo ng kanyang bagong buhay, ngayon ay tila isang kulungan na may mga hindi nakikitang rehas. Ang mga panuntunan ay hindi na para sa kanyang kaligtasan, kundi para sa kanyang pagkakakulong. Ang tsaa ay hindi na isang inumin para sa kalusugan, kundi marahil isang uri ng lason o pampakalma. Ang kanyang pagkalito ay nagiging isang lumalaking takot
na may isang bagay na sadyang itinatago sa kanya. Napaurong si Alma mula sa pintuan. Ang kanyang kamay ay nasa kanyang bibig upang pigilan ang isang sigaw. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis na tila sasabog ito sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, ang bahay na bato ay hindi na isang tahanan. Ito ay isang libingan na naghihintay. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na pareho ang tingin ni Alma sa bahay. Ang bawat anino ay tila may itinatagong panganib at ang bawat ngiti ng pamilya ni Dante ay tila isang maskara. Ang ungol na narinig niya mula sa basement ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Isang bangungot na gising. Sinubukan niyang kalimutan ito. Sinasabi sa sarili na baka isang ligaw na hayop lang iyon na nakapasok, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi iyon totoo. Ang kanyang pagkabalisa ay lalo pang lumala nang magsimula siyang makakita ng mga bagay. Nagsimula ito sa isang lumang salamin sa pasilyo sa itaas na palapag. Isang malaking salamin na may antigong frame na gawa sa kahoy. Ang ibabaw nito ay may mga itim na mantsa ng katandaan. Isang umaga, habang dumadaan siya, napasulyap siya sa kanyang refleksyon. Ngunit sa isang kisap mata, ang refleksyon ay hindi sa kanya. Isang ibang babae ang nakatitig pabalik sa kanya. Isang babaeng payat, may mahabang buhok, at ang kanyang mga mata ay dilat sa purong takot. Tila sinusubukan nitong magsalita. Ang bibig nito ay bumubuka ngunit walang tunog na lumalabas. Bago ito biglang naglaho at ang sariling refleksyon na ni Alma ang muling lumitaw. Napaurong si Alma. Ang kanyang puso ay bumibilis. Napakabilis ng pangyayari na hindi siya sigurado kung totoo ba ang kanyang nakita o gawa-gawa lamang ng kanyang pagod na isipan. Ikinuwento niya ito kay Dante, umaasang makakahanap ng kahit kaunting kapanatagan, ngunit tinawanan lamang siya nito ng malumanay. "Mahal, baka napapagod ka lang," sabi ni Dante. Hinaplos ang kanyang buhok. Ang pagbubuntis ay nakakapagdulot ng kung ano-anong bagay sa isipan ng isang babae. Huwag mong masyadong isipin. Maging si Ana Rosario ay may katulad na paliwanag. "Ang bahay na ito ay matanda na, Alma," sabi nito, habang iniaabot sa kanya ang karaniwang tasa ng tsaasa sa gabi. Marami na itong nakitang alaala. Minsan, ang mga pader ay nangungusap. "Huwag mo na lang pansinin. Magpahinga ka at uminom nito. Ito ang makakabuti sa iyo." Sinubukan ni Alma na maniwala sa kanila. Sinubukan niyang kumbinsihin ang sarili na siya ay nagiging paranoid lamang. Ngunit ang mga pangitain ay hindi tumigil. Nakikita niya ang babae sa refleksyon ng mga bintana sa gabi, sa ibabaw ng tubig sa palanggana. Kahit sa makintab na kutsara habang siya'y kumakain, laging pareho ang eksena. Ang babae ay puno ng takot. Desperadong sinusubukang magbigay ng babala. Ang lumalagong takot ni Alma ay napapalitan na ngayon ng isang nakakabaliw na pagdududa sa sarili. Ang pagtanggi ni na Dante at Ina Rosario sa kanyang mga nakikita ay nagpaparamdam sa kanya na siya ay nag-iisa at marahil ay nawawala na sa katinuan. Ang mga pangitain ay hindi na lamang isang panlabas na banta, kundi isang panloob na labanan. Siya ay nasa isang estado kung saan hindi na niya alam kung ano ang totoo at kung ano ang guni-guni, na siyang nagpapahina sa kanyang kakayahang magtiwala sa sarili niyang mga pandama. Isang gabi, habang siya ay naliligo, ang salamin sa banyo ay napuno ng hamog mula sa mainit na tubig. Nanginginig, dahan-dahan niyang pinunasan ang isang bahagi nito. Muli, ang mukha ng babae ang tumitig sa kanya.
mas malinaw kaysa dati. Puno ng luha ang mga mata nito. Itinaas nito ang kamay at itinuro ang tiyan ni Alma. Pagkatapos, gamit ang daliri nito, isinulat nito sa mahamog na salamin ang isang salita na nagpatigil sa paghinga ni Alma. Takbo. Malayo sa mapanlinlang na halimuyak ng barangay Halimuyak, sa gilid ng isang masukal na gubat, ang hangin ay may ibang amoy. Ang amoy ng nabubulok na dahon at ng papalapit na ulan. Si Kiko ay nakatitig sa isang lumang mapa. Ang kanyang mga mata ay sumusunod sa isang linyang iginuhit ng pulang panulat. Ang linyang iyon ay humihinto sa isang lugar na minarkahan lamang ng isang tandang pananong. Iyon ang huling kilalang lokasyon ni Bea. "Sigurado ka ba dito tayo, Kiko?" tanong ni Ben, habang inaayos ang kanyang mabigat na backpack. "Ang lugar na ito, kakaiba ang pakiramdam." Dito natagpuan ng isang magsasaka ang motor niya. Sagot ni Kiko. Ang kanyang tinig ay puno ng determinasyon at bahagyang panginginig. Nakatumba sa gilid ng daan, pero walang bakas ni Bea. Si Ria na siyang pinakamapagmaobserba sa kanilang tatlo ay tumingin sa paligid. "Tama si Ben," sabi niya. "Masyadong tahimik. Walang huni ng ibon, walang ingay ng mga kulisap. Para bang may nagpatigil sa kanila." Sa kabila ng kanilang pag-aatubili, nagpatuloy sila sa paglalakad. Sinusundan ang isang halos hindi na makitang landas papasok sa gubat. Habang lumalalim sila, ang pamilyar na amoy ng gubat ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na banyaga. Isang matamis na amoy na tila hindi dapat naroroon. "Naaamoy niyo ba yun?" tanong ni Ria. "Oo," sabi ni Kiko sumisinghot. "Parang bulaklak, napakatapang." Ilang oras pa ng paglalakad, natagpuan nila ang isang maliit na clearing. At sa gitna nito, nakatayo ang isang maliit na kubo na tila inabandona na. Sa loob, natagpuan nila ang ilang mga gamit na nagpatibay sa kanilang hinala. Isang kulay rosas na panyo, isang bote ng tubig na may sticker ng paboritong banda ni Bea, at ang pinakamahalaga sa lahat, ang kanyang journal. Nanginginig ang mga kamay ni Kiko habang binubuklat niya ang mga pahina. Ang mga huling sulat ni Bea ay puno ng pananabik tungkol sa kanyang sulong paglalakbay. Pagkatapos, ang huling entry. Ang sulat kamay niya ay tila nagmamadali. "Naligaw ako, pero nakakita ako ng isang nayon. Kakaiba ang amoy, parang isang hardin ng mga bulaklak sa gitna ng wala. Ang mga tao ay sobrang mababait. May isang lalaki, ang pangalan niya ay Dante. Sobrang gwapo. Mukhang mag-i-stay muna ako dito ng isang gabi. Dante," bulong ni Kiko. Ang pangalan ay tila lason sa kanyang dila. Ang paglipat ng pananaw ay nagbibigay ng isang ubhibig-gamatang objektibong kumpirmasyon naman bipapunan sa mga manunood na ang panganib na nararamdaman mani magdama ni Alma ay totoo. Ang pagkadiskubre sa journal ni Bea ay nagdudugtong sa dalawang storyline at nagpapatunay na si Dante ay isang mandaragit na mayroon ng naunang biktima. Ang pag-asa ni Kiko na mahanap si Bea ay unti-unting napapalitan ng isang lumalagong takot na baka huli na ang lahat. Ang katahimikan ng gubat at ang kakaibang amoy ay nagsisilbing mga paunang babala na sila ay pumapasok sa isang teritoryong hindi para sa mga mortal. Nang gabing iyon, nagpasya silang magkampo malapit sa landas. Habang sinisindihan nila ang kanilang maliit na apoy, ang katahimikan ng gubat ay biglang nabasag. Isang malakas na ungol ang umaling-aungaw mula sa di kalayuan
Isang ungol na hindi galing sa anumang kilalang hayop. Sinundan ito ng isang nakakakilabot na sigaw. Ang sigaw ng isang hayop na tila pinupunit ng buhay. Napatalon sila sa gulat. Sa liwanag ng buwan na sumisilip sa mga dahon, nakita ni Kiko ang mga anino sa pagitan ng mga puno. Mga aninong malalaki, mas matataas kaysa sa tao, na kumikilos ng may bilis na hindi ka panipaniwala. At pagkatapos, nawala na sila, na nag-iwan lamang ng isang nakakabinging katahimikan at ang amoy ng sariwang dugo sa hangin. Ang salitang takbo na nakasulat sa salamin ay tila nakaukit na sa isipan ni Alma. Ngunit saan siya tatakbo? Paano? Napapaligiran siya ng isang pamilyang nagmamasid sa bawat kilos niya. Sa isang nayong tila isang malaking kulungan na nababakuran ng matatamis na kasinungalingan. Ang kanyang tiyan ay unti-unti nang lumalaki. At ang pagmamahal sa hindi mahuhingid sa hindi pa isinisilang na anak ang nagbibigay sa kanya ng dahilan upang mag-ingat at magkunwari. Nagpatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngumingiti kay Ina Rosario. Hinahayaan si Dante na haplusin ang kanyang tiyan at iniinom ang mapait na tsaa gabi-gabi. Ngunit ngayon, ang kanyang mga mata ay mas mapagmasid, ang kanyang mga tainga ay mas matalas. Napansin niya ang mga maliliit na bagay. Ang paraan kung paano nawawala si Dante at ang ibang mga kalalakihan sa pamilya bago sumikat ang araw. Palagi silang bumabalik na may mga damit na may bahid ng lupa at hamog. At isang kakaibang amoy na metaliko na bahagyang natatakpan ng halimuyak ng nayon. Kapag tinatanong niya kung saan sila galing, ang laging sagot ni Dante ay, "Nag-ehersisyo lang, mahal. Maganda ang hangin sa uma." Napansin din niya ang mga tingin. Ang mga tingin ng mga babae sa nayon kapag siya ay dumadaan. Hindi ito tingin ng paghanga o inggit, kundi isang tingin ng awa o marahil isang tingin ng pagkilala na para bang nakikita nila ang kanilang sarili sa kanya noong sila ay bago pa lamang. Isang umaga, habang nililinis niya ang kanilang silid-tulugan, isang gawain na ipinagbabawal sa kanya ni Ina Rosario, ngunit ginawa pa rin niya dahil sa hindi mapakali. May isang bagay na kumislap sa ilalim ng kanilang malaking kama na gawa sa kahoy. Yumuko siya at kinuha ito, isang pulseras na pilak. Simple ngunit maganda, na may maliliit na anting-anting na nakasabit dito. Tiyak na hindi ito sa kanya. Hindi niya kayang bumili ng ganito. Pinagmasdan niya itong mabuti. Iniikot-ikot sa kanyang mga daliri. May isang pakiramdam ng deja vu na tila nakita na niya ito dati. Ngunit hindi niya matandaan kung saan. Itinago niya ang pulsera sa kanyang bulsa. Ang malamig na metal ay tila isang sikretong nag-aalab laban sa kanyang balat. Ang pagdududa ni Alma sa sarili ay napalitan na ng isang tahimik at maingat na pagmamasid. Siya ngayon ay isang espiya sa sarili niyang buhay, naghahanap ng mga bitak sa perpektong palabas na nilikha para sa kanya. Ang mga maliliit na detalye, ang pag-alis ni Dante, ang mga tingin ng mga babae, ay nagiging mga piraso ng isang mas malaking palaisipan. Ang pagkatuklas sa pulseras ay ang unang pisikal na ebidensya na mayroong ibang babae na nauna sa kanya, na nagpapatunay na ang kanyang mga pangitain ay hindi lamang guni-guni. Ang kanyang takot ay nagiging mas tiyak, mas nakatuon. Nang gabing iyon, habang siya'y nag-iisa sa silid, muling lumitaw ang babae sa salamin. Ang mukha nito ay puno pa rin ng takot. Itinaas ng babae ang kanyang braso at sa kanyang pulso
nakita ni Alma ang marka ng nawawalang pulseras. Biglang bumukas ang pinto. Si Dante. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa kamay ni Alma na mahigpit na nakahawak sa pulseras. Ang manggiti sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ng isang ekspresyon na hindi pa niya nakikita dati. Isang ekspresyon na malamig, walang emosyon, at ganap na mapanganib. "Saan mo yan nakuha?" tanong ni Dante. Ang kanyang tinig ay mababa at walang anumang bakas ng pagmamahal na dati niyang naririnig. Ang tanong ni Dante ay binitin sa hangin, malamig at matalim na parang isang patalim. Naramdaman ni Alma ang pagkatuyo ng kanyang lalamunan. Ang Dante na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi ang Dante na kanyang minahal. Ang maskara ng pagiging malambing at maalaga ay natanggal na. At ang nakikita niya ngayon ay isang estranghero na may mga matang walang buhay. "Nakita ko lang sa ilalim ng kama." Nauutal niyang sagot, pilit na pinapakita ang isang ngiting walang muwang. "Akala ko sa'yo." Sa isang iglap, bumalik ang ngiti sa mukha ni Dante, ngunit ito ay pilit at hindi umaabot sa kanyang mga mata. Oo, isa yang lumang alaala. Itago mo na lang, mahal." Kinuha niya ang pulseras mula sa kamay ni Alma at inilagay ito sa isang kahon. Ang kilos ay malumanay, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ang usapan ay tapos na. Kinabukasan, ang bahay ay naging abala. Ang araw ng kasal, ang araw na dapat sana'y pinakamasaya sa buhay ni Alma, ay naging isang parada ng takot. Binihisan siya ni Ina Rosario ng isang magandang bestidang puti na gawa sa lumang puntas. "Ito ay minanapa sa aming mga ninuno," sabi ng matanda. "Ang bawat babaeng ikinakasal sa pamilyang ito ay ito ang isinusuot. Nagbibigay ito ng biyaya. Ngunit para kay Alma, ang bestida ay parang isang balabal ng kamatayan. Ang seremonya ay simple ngunit kakaiba. Ginanap ito sa sala ng bahay na bato, sa huwant, sa harap ng isang lumang altar na hindi para sa Diyos, kundi para sa mga kakaibang simbolo na nakaukit sa kahoy. Ang buong nayon ay naroroon. Ang kanilang mga mukha ay puno ng isang uri ng solemne at gutom na pag-aasam. Ang kanilang mga ngiti ay malapad at ang kanilang mga mata ay nakatutok sa tiyan ni Alma. Sa buong seremonya, si Alma ay tila nasa ibang mundo. Ang mga salita ng matandang nagkakasal ay hindi niya maintindihan, na para bang ito ay isang sinaunang dialekto. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na tibok ng kanyang puso at ang mga bulong ng takot sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, sa kanilang silid tulugan na napapalibutan ng mga bulaklak na may sobrang tapang na amoy, inabutan siya ni Dante ng isang tasa ng tsaa. Ang huling tasa. "Isang tradisyon, mahal," sabi niya. Ang kanyang ngiti ay perpekto. Para sa basbas ng ating anak. Si Alma, na alam na ang lahat ay isang kasinungalingan, ay tumingin sa tasa. Ang kanyang isipan ay mabilis na nag-iisip. Kailangan niyang makatakas. Ngunit paano? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha niya ang tasa. Tumingin siya sa mga mata ni Dante. Sinusubukang maghanap ng kahit kaunting bakas ng lalaking kanyang minahal. Ngunit wala. Ang nandoon lamang ay isang malamig at naghihintay na mandaragit. Ang pag-asa ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang desperadong pagpapanggap. Si Alma ay hindi na isang biktima na walang kamalay-malay. Siya ngayon ay isang bilanggo na nagpaplano ng kanyang pagtakas.
Ang bawat kilos, bawat salita, bawat ngiti ay isang kalkuladong galaw. Ang kasal na dapat sana'y simbolo ng pag-ibig ay naging isang ritual ng takot. Ang tensyon ay nasa sukdulan habang ang manonood ay naghihintay sa hididkos hindi maiiwasang paglantad ng katotohanan. Nagkunwari si Alma na uminom ng tsaa, habang si Dante ay nakatalikod upang isara ang bintana. Mabilis niyang ibinuhos ang laman nito sa isang halaman sa paso. Pagkatapos ay humiga siya sa kama at nagkunwaring tulog. Ang kanyang katawan ay naninigas sa pag-aabang. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto. Naghintay siya ng ilang minuto. Ang bawat segundo ay tila isang oras. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Lumabas siya ng silid at sinundan ang mga anino. Sinundan niya ang mga ito pababa sa hagdanan, patungo sa isang lugar na alam niyang hindi siya dapat pumunta, patungo sa pintuan ng ipinagbabawal na silid sa basement. Ang pintuan ng basement ay bahagyang nakaawang. Isang malamig na hangin na may amoy ng lupa at isang bagay na metaliko tulad ng dugo ang gumapang palabas na nagpatindig sa mga balahibo ni Alma. Ang katahimikan ng bahay ay binasag ng mga mahihinang tunog mula sa loob. Isang uri ng pag-awit o pagdarasal sa isang wika na hindi niya kailanman narinig, mababa at nakakakilabot. Nanginginig, dahan-dahan niyang itinulak ang pinto at sumilip sa maliit na siwang. Ang kanyang nakita ay isang eksenang hango sa pinakamasamang bangungot. Ang silid ay isang malaking espasyo na may mga pader na gawa sa magaspang na bato na tinatanglawan lamang ng daan-daang kandila. Sa gitna, nakatayo ang isang altar na gawa sa itim na bato at sa ibabaw nito ay isang duyan na walang laman na tila naghihintay. Ang buong pamilya ni Dante ay naroroon, nakaluhod sa isang bilog. Ngunit hindi na sila ang pamilyang kilala niya. Ang kanilang mga anyo ay nagbabago sa ilalim ng nagbabagong liwanag ng kandila. Ang kanilang mga anino sa dingding ay baluktot at hindi tao, na may mga pakpak at mahahabang kuko. Sa gitna ng bilog, nakatayo si Ina Rosario. Ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin. Ang kanyang tinig ang nangunguna sa dasal. "O, mga ninuno ng aming lahi," sabi niya. Ang kanyang boses ay malakas at puno ng kapangyarihan. Ang inyong uhaw ay malapit ng mapawi. Ang inyong lahi ay muling magpapatuloy. Pagkatapos ay lumingon siya kay Dante. "Anak," sabi niya, "handa na ba ang sisidlan?" "Opo, Ina," sagot ni Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso at sa liwanag ng kandila, nakita ni Alma ang kanyang mga mata na nagliliyab na pula. Ang babae ay mahimbing nang natutulog. Ang bunga ay hinog na para sa pag-aalay. Sisidlan, bunga, pag-aalay. Ang mga salita ay tumama kay Alma na parang mga sampal. Siya ang sisidlan. Ang kanyang anak ang bunga. Ang kanyang kasal ay hindi isang pagsasama, kundi isang paghahanda para sa isang sakripisyo. Biglang, isang malamig na presensya ang naramdaman ni Alma sa kanyang likuran. Ang anino ng babae sa salamin, si Bea, ay nakatayo sa tabi niya. Hindi na isang malabong imahe, kundi isang halos totoong anyo. Ang kanyang muka ay puno ng awa at pagmamadali. Itinuro ni Bea ang isang lumang aparador sa pasilyo. Ligtas, tila bulong ng hangin. Sa parehong sandali,
isang malakas na sigaw ang narinig mula sa labas ng bahay na sinundan ng kaguluhan. May mga tagalabas. Sigaw ng isang bantay. Ito na ang pagkakataon. Ang grupo ni Kiko. Sila na ang gumawa ng ingay. Ang huling piraso ng pag-asa na baka nagkakamali lang siya ay ganap ng nawasak. Ang pagkakita sa ritual ay naglantad ng buong katotohanan sa isang brutal at hindi maikakailang paraan. Ang takot ay napalitan ng isang primal na instinct, ang instinct ng isang ina na protektahan ang kanyang anak. Ang pagpapakita ni Bea bilang isang kaalyado at ang pagdating ng grupo ni Kiko ay nagbigay ng isang biglaang pag-asa sa gitna ng ganap na kawalan ng pag-asa. Ito ang simula ng pagbabago. Mula sa pagiging biktima patungo sa pagiging isang mandirigma. Ang dasal sa basement ay biglang natigil. Nalaman na niya, ang malamig na tinig ni Ina Rosario ay umalingaw-ngaw na tila tumatagos sa mga pader. Kunin ninyo ang sisidlan. Huwag ninyong hayaang makatakas ang ating alay. Narinig ni Alma ang mabilis na mga yapak na papalapit. Walang oras para mag-isip. Tinulak niya ang aparador. At sa likod nito, isang maliit at madilim na lagusan ang naghihintay. Ang lagusan sa likod ng aparador ay masikip at amoy lupa. Gumapang si Alma sa dilim. Ang tanging gabay niya ay ang mahinang liwanag na nagmumula sa mga siwang sa itaas. At ang hindi nakikitang presensya ni Bea na tila nagtutulak sa kanya pasulong. Sa kanyang likuran, naririnig niya ang galit na sigaw ni Ina Rosario at ang tunog ng mabibigat na bagay na ibinabato sa aparador. Hanapin ninyo siya. Huwag ninyong hayaang makalayo ang handog. Samantala, sa labas, ang sitwasyon ay puno ng kaguluhan. Si Kiko, Ben at Ria na nagpasya ng pumasok sa nayon upang maghanap ng mga kasagutan ay hindi inaasahan ang kanilang madadatnan. Ang mga taga-nayon na kanina lamang ay tila mga ordinaryong tao ay biglang nagbago. Ang kanilang mga mata ay naging itim, ang kanilang mga galaw ay naging mas mabilis, at ang kanilang mga ngiti ay naging mga ngisi na nagpapakita ng matatalas na ngipin. Ano ang nangyayari dito? Sigaw ni Ben habang iniiwasan ang isang mabilis na atake mula sa isang matandang lalaki. Hindi sila tao, sagot ni Kiko. Iwinawsiwas ang kanyang flashlight na parang isang pamalo. Ang liwanag nito ay tila nagpapahina sa mga nilalang. Kailangan nating makahanap ng paraan para makaalis. Sa gitna ng kaguluhan, isang pinto sa gilid ng bahay na bato ang biglang bumukas. Mula rito, lumabas si Alma. Ang kanyang damit pangkasal ay punit-punit at puno ng dumi. Ang kanyang mukha ay puno ng takot, ngunit mayroon ding determinasyon. Tulungan ninyo ako, sigaw niya. Nagkatinginan sina Kiko at Alma. Sa isang iglap, nagkaroon ng pagkilala. Si Kiko, mula sa mga litrato ni Bea. Si Alma, ang babaeng posibleng kasunod na biktima. Bea, nakita mo ba si Bea? Tanong ni Kiko, kahit na alam na niya sa kanyang puso ang sagot. Patay na siya, sagot ni Alma. Ang mga luha ay bumabalong sa kanyang mga mata. Pinatay nila siya at ako na ang isusunod nila. Ang kumpirmasyon ay tila isang suntok sa sikmura ni Kiko. Ngunit walang oras para sa pighati. Mula sa pangunahing pinto ng bahay, lumabas ang mga miyembro ng pamilyang Layog. Hindi na sila ganap na tao. Ang kanilang mga balat ay kulay abo. Ang kanilang mga braso ay humahaba
at ang kanilang mga mata ay nagliliyab na pula. Sa kanilang likuran si Dante. Ang kanyang anyo ay mas nakakatakot kaysa sa iba. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alma. Ang kwento ay pumapasok na ngayon sa isang mabilis at walang tigil na habulan. Ang pag-asa na dala ng pagtakas ni Alma ay agad na sinalubong ng isang mas malaking panganib. Ang pagsasama ng dalawang grupo ng mga bida ay nagbibigay ng isang bagong dinamiko. Ang kanilang mga individual na laban ay nagiging isang kolektibong laban para sa kaligtasan. Ang pagbabago ng anyo ng mga layog ay nagpapakita ng kanilang tunay na kapangyarihan at nagpapataas ng antas ng panganib. Ang bawat segundo ay mahalaga at ang bawat desisyon ay maaaring mga hulugan ng buhay o kamatayan. Sa gubat, sigaw ni Rhea, "Mas may pagkakataon tayo doon." Nagsimula silang tumakbo patungo sa kadiliman ng gubat, habang sa kanilang likuran, ang mga layog ay humahabol. Ang kanilang mga ungol ay umuugong sa ilalim ng liwanag ng buwang puno. Ang pangangaso ay nagsimula na. Ang gubat sa gabi ay isang mapanlinlang na kaalyado. Ang mga puno ay nagbibigay ng kanlungan, ngunit ang mga anino nito ay nagtatago rin ng mga panganib. Para kay Alma, ang bawat ugat na kanyang natatapakan, bawat sangang kanyang nahahawi, ay isang hadlang sa kanyang pagtakas. Ang kanyang pagbubuntis ay nagpapabigat sa bawat hakbang, ngunit ang buhay sa loob ng kanyang sinapupunan ang siya ring nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na taglay niya. "Dalian ninyo!" sigaw ni Ben. Lumingon sa likuran. Ang mga layog ay hindi nalalayo. Ang kanilang mga galaw ay hindi tao, mabilis at tila hindi napapagod. Nakikita nila sa dilim na parang mga pusa. Ang kanilang mga pulang mata ay kumikinang sa pagitan ng mga puno. Si Kiko ang nangunguna, gamit ang kanyang kaalaman bilang isang mountaineer upang humanap ng pinakamabilis na daan. Si Rhea naman ay nasa likuran, palaging tinitingnan ang kanilang mga likod, handa sa anumang biglaang pag-atake. "Hindi natin sila kayang takbuhan ng matagal," sabi ni Kiko, humihingal. "Kailangan nating maghiwalay. Lituhin natin sila." "Hindi!" sigaw ni Alma. "Magkakasama tayong lalabas dito." Ngunit bago pa man sila makapagdesisyon, isang anino ang biglang bumagsak mula sa itaas ng isang puno. Si Dante. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Alma. "Hindi ka makakatakas sa akin, Alma," sabi niya. Ang kanyang tinig ay isang halo ng pagmamahal at pagbabanta. "Ikaw ay akin. Ang anak natin ay para sa pamilya." Nagsimula ang isang desperadong labanan. Sinubukan ni Kiko at Ben na labanan si Dante, ngunit ang lakas nito ay hindi pangkaraniwan. Sa isang mabilis na galaw, itinulak nito si Ben sa isang puno na nagpatumba rito. Pagkatapos ay hinarap nito si Kiko. Ang kanilang laban ay naging personal. Ang kasalukuyan at ang nakaraan ng dalawang babaeng naging biktima ni Dante. Habang naglalaban sina Kiko at Dante, isa pang layog ang sumulpot mula sa mga anino patungo kay Alma. Ngunit bago pa man ito makalapit, humarang si Rhea. "Takbo, Alma!" sigaw niya. Itinulak si Alma palayo. Si Rhea, kahit na natatakot, ay lumaban ng buong tapang. Ginamit niya ang kanyang maliit na kutsilyo at ang kanyang bilis. Ngunit ang layog ay mas malakas. Sa isang iglap, nahawakan nito ang braso ni Rhea.
Ang pag-asa ay mabilis na napapalitan ng desperasyon habang ang mga bida ay napagtatantong hindi nila kayang talunin ang mga layog sa pisikal na lakas. Ang paghaharap ni Kiko at Dante ay nagdadala ng isang emosyonal na bigat, habang ang sakripisyo ni Rhea ay nagpapakita ng pinakamataas na antas ng katapangan at pag-aalay. Ang manonood ay madadala sa isang roller coaster ng emosyon, mula sa tensyon ng habulan, sa galit ng labanan, hanggang sa kalungkutan ng pagkawala. Napalingon si Alma at nakita niya ang nangyayari kay Rhea. Nakita niya ang takot sa mga mata ng kanyang bagong kaibigan, ngunit nakita rin niya ang determinasyon. "Huwag!" sigaw ni Alma. Ngunit huli na, narinig nila ang isang nakakakilabot na tunog ng nababaling buto na sinundan ng huling sigaw ni Rhea. Pagkatapos, katahimikan. Ang pagkamatay ni Rhea ay nagbigay sa kanila ng ilang segundong kalamangan. Si Kiko, na puno ng galit, ay mas lalong lumaban, na nagbigay ng pagkakataon kay Alma na tumakbo palayo. Ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Mga luha para kay Rhea, para kay Bea, at para sa buhay na ninakaw sa kanya. Ang bawat hakbang ni Alma palayo ay tila dinadala ang bigat ng sakripisyo ni Rhea. Ang kanyang takot ay nahaluan na ngayon ng isang matinding pagnanais na mabuhay. Hindi lamang para sa kanyang sarili at sa kanyang anak, kundi para na rin sa mga buhay na nawala. Kasunod niya si Kiko at Ben, na kahit sugatan ay patuloy na lumalaban. Ang kanilang pagtakbo ay nagdala sa kanila sa gilid ng lambak, sa isang lumang tulay na gawa sa kawayan at lubid na nakabitin sa ibabaw ng isang malalim at madilim na bangin. Ito na ang huling hadlang. Ang tanging daan palabas po, kailangan nating tumawid, sigaw ni Kiko. Dalian ninyo. Nagsimula silang tumawid sa tulay na umuuga sa bawat ihip ng hangin. Ang mga kawayan ay lumalangit-ngit, ay tatom mga pamamamamuain. At ang tunog ng rumaragasang tubig sa ibaba ay tila isang babala. Si Alma ay nasa gitna na ng tulay nang isang anino ang humarang sa kabilang dulo. Si Ina Rosario. Nakatayo siya roon, hindi na ang matandang babae na may maamong ngiti, kundi isang nilalang na puno ng kapangyarihan at galit. Ang kanyang bestida ay iwinawasiwas ng hangin, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang dalawang bituin mula sa impyerno. "Hanggang dito ka na lang, Alma," sabi niya. Ang kanyang tinig ay malamig ngunit malakas, na tila naririnig sa buong lambak. "Akala mo ba matatakasan mo ang iyong kapalaran? Ang iyong anak ay pag-aari ng pamilyang ito. Hindi siya sa inyo." Sigaw ni Alma pabalik. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng tapang na ngayon niya lang naramdaman. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. "Hindi ko hahayaang makuha ninyo siya." "Tanga," sabi ni Ina Rosario. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Ako man ay tulad mo rin noon. Isang estranghero na dinala dito. Isang sisidlan. Ngunit pinili ko ang kapangyarihan kaysa sa kahinaan. Pinili kong maging mangangaso kaysa maging biktima. May pagkakataon ka pang pumili, Alma. Sumama ka sa amin at maghahari ka." Ang alok ay isang lason na binalot sa ginto. Ngunit sa isipan ni Alma, ang imahe ni Bea, ni Rhea at ng kanyang hindi pa isinisilang na anak ay mas maliwanag. "Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa maging isang halimaw na tulad mo," sagot ni Alma. Ito na ang huling paghaharap, hindi lamang ng pisikal na lakas, kundi ng dalawang magkasalungat na ideolohiya ng pagiging ina.
Ang isa ay handang magsakripisyo ng iba para sa kapakanan ng kanyang lahi, habang ang isa ay handang isakripisyo ang sarili para sa kanyang anak. Ang tulay na umuuga ay isang perpektong entablado na sumisimbolo sa kanilang parehong kalagayan na nasa bingit ng panganib. Ang tapang ni Alma ay nasa sukdulan na nagpapakita ng kanyang ganap na pagbabago. Ang galit ay pumuno sa mga mata ni Ina Rosario. Kung gayon, mamamatay kang kasama ng iyong sumpa. Sumugod si Ina Rosario patawid sa tulay. Ngunit si Alma, na napansin ang mga lumang lubid na kinakapitan ng tulay, ay may ibang plano. Sa halip na umatras, sumugod din siya. Ngunit hindi patungo kay Ina Rosario, kundi sa mga lubid na nakatali sa kanyang dulo ng tulay. Gamit ang isang matulis na bato na kanyang nadampot, paulit-ulit niyang pinukpok ang pangunahing lubid. Lumangit-ngit ito. Nagsimulang mapatid ang mga hibla. Nang malapit na si Ina Rosario, biglang bumigay ang tulay. Ang sahig na kawayan ay gumuho. Si Ina Rosario, na hindi inaasahan ang kilos ni Alma, ay nawalan ng balanse. Nahulog siya, ngunit sa huling sandali, nahawakan niya ang paa ni Alma. "Kung mamamatay ako," sigaw niya. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ni Alma. "Isasama kita at ang iyong isinumpang anak." Ang bigat ni Ina Rosario ay tila isang angkla na humihila kay Alma pababa sa kadiliman ng bangin. Ang sakit mula sa mga kukong bumaon sa kanyang binti ay halos magpawala sa kanyang malay. Ngunit ang sigaw ni Kiko mula sa likuran at ang paggalaw ng sanggol sa kanyang sinapupunan ay nagbigay sa kanya ng huling lakas. "Hindi!" sigaw niya, at buong lakas niyang sinipa ang mukha ni Ina Rosario. Ang pagkakatama ay sapat na upang bumitaw ang mahigpit na kapit nito. Narinig ni Alma ang huling sigaw ng galit ni Ina Rosario habang ito'y nilalamon ng kadiliman sa ibaba. Nanginginig, gumapang si Alma pabalik sa ligtas na lupa kung saan inalalayan siya ni Kiko at Ben. Sila ay sugatan, pagod at nawalan, ngunit sila ay buhay. Ang kanilang paglalakbay palabas ng gubat ay tila isang panaginip. Sinundan nila ang sapa na alam nilang laging patungo sa kabihasnan. Sa pagsikat ng araw, natagpuan nila ang isang maliit na bahay sa gilid ng gubat. Isang matandang babae, si Lola Elena, ang lumabas, na tila inaasahan na ang kanilang pagdating. "Naramdaman ko ang pagyanig ng masasamang espiritu kagabi," sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng kaalaman at awa. "Halika kayo mga anak, dito, kayo ay ligtas." Sa pangangalaga ni Lola Elena, unti-unting naghilom ang kanilang mga sugat. Ginamot ng matanda ang sugat ni Alma gamit ang mga halamang gamot at binigyan siya ng isang kwintas na may mga buto na sinasabing nagtataboy ng masama. "Ang sumpa ng layog ay nasa dugo ng iyong anak," paliwanag ni Lola Elena. "Ngunit ang pagmamahal ng isang ina ay mas malakas na mahika. Huwag mong hahayaang mamayani ang dilim." Lumipas ang mga buwan. Si Alma ay nanatili sa piling ni Lola Elena habang sina Kiko at Ben ay bumalik sa kanilang mga buhay. Ngunit palaging bumibisita. Ang samahan na nabuo sa gitna ng trahedya ay nanatiling matatag. Isang gabi, sa ilalim ng parehong buwan na saksi sa kanyang pagtakas, isinilang ni Alma ang isang malusog na sanggol na babae. Habang hawak niya ang kanyang anak sa unang pagkakataon, ang lahat ng sakit at takot na kanyang naranasan ay tila naglaho.
napalitan ng isang pagmamahal na hindi niya kayang ipaliwanag. "Anong ipapangalan mo sa kanya?" tanong ni Kiko na nasa tabi niya. Tumingin si Alma sa mga mata ng kanyang anak. "Bea," bulong niya. Ang pangalan niya ay Bea. Sila ni Kiko na parehong nawalan ay natagpuan ang isang bagong simula sa isa't isa at sa maliit na anghel na nagdugtong sa kanila. Ang kwento ay nagtatapos sa isang pakiramdam ng paghilom at pag-asa. Ang pagtakas ay nagdulot ng isang bagong buhay, hindi lamang para sa sanggol, kundi para na rin kay Alma at Kiko. Ang kanilang pagpili na pangalanan ang bata na Bea ay isang magandang pagkilala sa mga sakripisyo na ginawa. Gayunpaman, ang babala ni Lola Elena at ang kalikasan ng dugo ng bata ay nag-iiwan ng isang pakiramdam ng hindi ganap na kapayapaan. Ang laban ay tapos na, ngunit ang digmaan laban sa dilim ay maaaring hindi pa. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Alma, ang maliit na si Bea ay nagising. Sa liwanag ng buwan na tumatagos sa bintana, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. At sa isang kisap mata bago ito muling pumikit, ang mga mata ng sanggol ay hindi itim, kundi nagliwanag na pula.